Kumusta mga brad? Ang dami na naman pong mga bagong motor na nagsilabasan ngayon. Sa katatapos nga lang po na ginanap na Moto Expo, ang dami po talagang mga bagong motor ang pinakita. Yung iba first time lang talaga pinakita at meron din naman pong iba na dati pa meron na. Nag-update lang sila ng mga bagong kulay. Isa na nga po dito ang napakaangas na CF Moto Papio XO125. Sa biglaan tingin nga po, hindi mo akalain na ito po ay 125cc lang. Para kasi siyang big bike. Pero ang totoo siya po ay isang mini bike. Kung titignan nga po natin yung pormahan niya, may pagka-retro po yung datingan niya. Para nga po siyang motor nung 80s at 90s. Parang doon nga po kinuha yung concept. Pero syempre dahil ito nga po ay gawang China, asahan mo na agad na kargado ito ng mga malulupit na features. At hindi lang yan, sapagkat napakaganda din po ng mga kulay niya. I mean, sa kulay pa lang niya, mapapahinto ka na talaga. Ang galing nga po nilang maghalo ng kulay. Very catchy. Kaya dahil yan, pag-usapan na naman natin kung ano pa meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito na nga po ang CF Moto Papio XO125 na mayroong 126 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 2 valves, fuel injected at ito po ay naka air-cooled. Ang kanyang compression ratio 9.0:1. Pagdating naman po sa kanyang power, ito pa ay mayroong 9.39 horsepower, 8,250 RPM, 9.2 Nm of torque at 6,500 RPM. Ang kanyang tangke ay kayang magkarga ng 7 liters fuel ng capacity na kumukonsumo naman na po ng 50 kilometers per liter. So, hindi na rin po masama. Ang sukat ng kanyang gulong 120/70/12 sa harap at 130/70/12 naman sa likuran. Pagdating nga po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at disc brake din po sa likuran. Ang malupit nga po doon, paras din po itong may ABS. Naka-dual channel ABS. O diba? 125cc tapos naka-dual channel ABS. Hindi talaga basta-basta. Pero kung inborn ka ng tanga, disgrasya ka pa din. Ang kanyang seat height ay may taas na 760mm at 150mm naman ang kanyang ground clearance. At ang motor nga po na ito ay may kabuuang bigat na 114 kilograms. Mapunta naman po tayo sa iba pa niya mga features. So ang ilaw nga po sa motor na ito, naka-fully LED na po ito at projector din po yung pinaka-ilaw niya or yung pinaka-headlight niya. Ang kanyang gauge panel ito nga po ay pabilog na combination ng analog at may maliit na digital. Simple pero napaka-astig. At ito pa nga po yung isa sa mga nagpa-astig talaga sa kanya. Sapagkat nilagyan nga din po nila ito ng TCS or Traction Control System. Saan ka pa? 125cc na naka-dual channel ABS plus may traction control system pa. Matindi talaga yung mga made in China. Pero ito, mas matindi to sapagkat nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sarap ang bahagi nga po, ito ay ginamitan ng inverted fork at sa likuran naman ito po ay gumagamit ng monoshock na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, magandang bounce. Panigurado. Wala na namang nalungkot. At ito na nga po ang moment of truth. Sapagkat ito nga pong CF Moto Papio XO-1 ay nagkakalaga nga po ng 128,900 pesos. Panigurado may mga magsasabi talaga na overpriced naman yan. Kaunti na lang idadagdag mo, may Raider 150 ka na. So, ganun nga po agad yung nasa isip ng mga tao. Para sa akin lang naman, isa sa mga nagpamahal dyan ay yung dual channel ABS, pati yung traction control system. Kapag tinanggal nga po yung dalawang yan, panigurado, malaki po yung mababaw sa presyo niyan. Pero kasi yan po ay isa sa mga importante. Safety features po kasi yan. Pag tinanggal yan, pangit ka na. Ay hindi, pag tinanggal yan, baka sumemplang ka. Kaya importante rin talaga mag-invest ka sa safety mo. Sabi pa nga ng iba, prevention is better than cure. Ibig sabihin nga po, sana bumaba na yung presyo ng gasolina. Pero kahit nga po ganun, wala pa rin tayong bounce, K5.